nagulat din kayo mismo na from your, ang mutya ng Section E ng Viva One, may minamahal ka agad kayo. Ako personally po, nagulat po talaga ako kasi parang nung natanggap ko yung amutya ng Section E, parang di naman po ako nag-expect, parang akala ko hanggang doon na lang yun. And sobrang thankful po ako na nasundan po agad siya and movie din po with Andres po. And yung Andres? Yun nga po, parang ako din, di ko din in-expect yung support from the fans, from umutya ng Section E. Tapos ngayon, sa minamahal sa movie na to, parang sobrang grateful kami, di ba Ash, na parang the support that we got from the fans and now may movie, kaya we just want to do our best for them. Yeah, and teaser pa lang, milyones na ang views. Oo. Actually, si Asti naman talaga, kaya napatunayan yung kasikatan niya. Kada post mo rin ngayon, milyones, di ba, Asti, di ba? And even Andres naman, di ba? Pero, ikinagulat niyo pa ba yun? Yung dami teaser pa lang, ang dami na kaagad views. And ang sinasabi nila, paano papag-trailer na? Siyempre po, nagulat po kami. Like, alam ko po personally talaga na may maraming keepers na naghihintay. Pero hindi ko po expect na gano'n kadami po yung support na makukuha po namin. Kaya sobrang grateful lang po talaga. Ako din, parang hindi ko din expect na bigla, new views was gonna be millions, and kahit nung nagising ako the following day, nagulat talaga ako. I was like, oh my God, naka-millions na. So, sobrang grateful kami sa mga fans and lahat na support sa amin. Yeah. And syempre, iba rin naman kilig niya, di ba, Jean, no? Grabe yung kilig sa love team nila, di ba? Ikaw mismo kinikilig sa kanila. Oo, kaya nga Kiefer at saka JJ na yung tawag ko sa kanila po. Talaga, nga keeper kasi siya sa sa Mutya. ang mutya ng Section E at ang bongga ng Viva One because of that, di ba? Kaya talaga ang bubongga din ng mga bagong shows ng Viva One, di ba? Direct nang sinabing ikaw ang hawak ng minamahal, 100 bulaklak para kay Luna. Ano po yung naramdaman nyo? And fan din ba kayo ng love team nila? Pinapanood nyo po yung ang mutya ng Section E? Actually, hindi siya ganun kasimple na parang sinabi lang ni Boss Vic na sila yung artista mo. It went through a rigorous process bago napunta sa kanila yung project. Kasi po, the script itself has been existing even before pa magkaroon ng mutya, even magkaroon pa ng Ash Dress na love team. Ako personally natutuwa ako kasi alam mo yun, yung hindi ginagawa yung project just because nag-viral yung mutya. Alam mo yun, talagang dumaan siya sa typical process na okay, meron muna story, and then naging script, and then pinitch muna sa kanilang dalawa, pinitch muna kay Aga, pinitch kay Boss, and then when everyone agrees na okay, maganda gawin yung project na to, saka nagkaroon ng minamahal. Pero, so nauna na nga, di ba, yung script, story, everything. Pero may part yung success ng syempre, ng of course, mutya ng Section E. Kasi kaya nga sila pinartner, di ba? So yun. So nung yun nga, tinanggap na si kay Aga, okay, kay Andres Astin. So anong naramdaman mo, Direk? Very ecstatic kasi hindi naman sa hinahabol natin yung pagiging viral nila sa mutya. Pero it really is a factor kung bakit very celebrated kahit teaser pa lang. Ako personally, na-shock ako na the next day, pinabillboard na ng mga fans nila. Tapos even yung international fans nila, mga hindi ko naiintindihan na nagsa-Spanish sa TikTok, pinag-uusapan nila yung teaser. So, di ba, parang okay, masaya ako dun sa output ko, pero parang cherry on top talaga na super successful ng love team nila. And I can't wait na bigyan nilang buhay yung mga characters na matagal ko nang naisulat. Pero nag-start ka na? Done na yung movie, Direk? Ano ba? Done na yung movie? Di ba, actually mag-shoot pa lang. Mag-shoot. So teaser pala yung The teaser was shot specifically to be a teaser. So this one is announcement of the project pala. Yes, formal announcement na siya, tsaka yung kung kailan siya mag-show. Okay. So kailan siya mag-showing, Direk? Sa September 24. Okay. So nice, no? Pero ikaw, excitement yung naramdaman mo dito. Kasi may mga posting ka before, nagkaka-anxiety, attack ka, But this one sa minamahal, anong naramdaman mo, Direk?
Dito, well, of course, lagi naman mixed emotions, nakakaba. Siyempre, nandiyan yung pressure kasi nga, di ba, parang 12 million views yung teaser in one day. Tapos, ang daming nag-aabang, parang, although confident naman ako sa ginagawa ko, nandun pa rin yung pressure na gusto mong tapatan yung expectations ng napakalaking fandom ng Ash Dress. And at the same time, kasi ako personally, ayaw kong maging parang project lang siya na parang cash grab, porket viral sila. I really want this project na magpakita ng capabilities ni Ashley at saka ni Andres as actors na kahit mawala, let's say in the future, mawala yung hype ng mutya or ng pagiging love team, we will see them as serious actors na nagampanan yung performance nila ng maayos without depending on hype. Yan, ang ganda ng sinabi ni Direk, no, Astin and Andres. Pero parang nakakakaba, lalo na hindi pa kayo nag-start. So, ayan, anong gagawin niyong paghahanda before the start of Minamahal? Yan. Nakukonfuse ako, Andres, kasi naisip ko yung may Minamahal ng dad mo before, di ba? Meron siyang ganung movie with Aiko. Oo. Yes po, may movie siya, kasama niya si Tita Aiko na may Minamahal. Tapos ngayon, kakatuwa na yung first movie ko din was Direct JP and Ash, Minamahal. At syempre, nag-ready na kami ni Ash, nag-workshop kami, tapos yun nga, it's going to be a fun process and we're gonna learn many new things, especially since bago pa kami, and thank you din to Direct talaga because he's gonna be there to guide us and Yeah. Yes. Astin, oo, lalo na blooming ka ngayon, ha? Parang there's Makeup lang po eh. Alam mo, simulat pa naman ni Ana Pingol sa Abante, parang may nararamdaman siyang something sa inyong dalawa na. Siguro sa preparation po, syempre, doon po talaga ako nagpo-focus sa script. Minimake sure ko po talaga na if magte-take na po kami, kabisado ko na po yung script para kapag nagte-take na kami, ang ifo-focus ko na lang is kung paano ko makukuha yung emotion ng character. Yun po. It's so nice. So we're all excited for Minamahal, 100 bulaklak. 100 bulaklak para kay Luna. Yan, Jean Kylie, thank you. Kinabahan ko kasi almost 2 hours naman ako naghintay. Sabi nila, Dare, itanong mo bakit late? Pero hindi ko na itatanong, di ba? Natutuwa naman tayo na kasama natin ng Ash Dress. Kasi pag nandiyan na sila sa harap natin, ang bongga, di ba? Yan, congrats and good luck sa inyo. Direct, I'm sure hindi ka magpo-post ng na nagkaka-anxiety attack ka kasi nakakatuwa tong dalawang to. Tsaka they're really preparing for this project. In fact, as we speak, parang nakakailang session na kayo ng acting workshop with Sir J. Cruz daw. So, ayun po. Talagang pinaghahandaan namin lahat. Yeah. Can I just share? Yes, Direct. Yung, di ba merong si Aga, merong may minamahal. It's actually just a coincidence na minamahal din yung title nitong project namin. Para ang decision kasi nila boss na gawing title kung ano man yung mapipiling theme song. And yung napiling theme song, coincidentally, minamahal yung title ng song na yun. So yun, parang ano lang. Kumbaga nagkatakpo, eto Oo, na. coincidence lang Yeah, talaga siya. may- Pero parang it makes it feel more destined. Dahil medyo magkapareho yung title ng movie ng tatay niya, Andres. Yeah. Pero yan, good luck and congratulations. Si Direk, ngayon ko na nakita siya na parang mas excited sa pagsisimula ng kanyang project siya. Thank you, Jean Kylie. Yan. Siyempre, ito na yung The June Lalin Show. Tapos na. Okay, bye! Thank you, Mary. Thank you for your questions. That was June Lanin of Abante. Up next, we have Von Belinaria of TV5 Digital. Hi, good afternoon, Direk, Andres, and Ashley. Congratulations in advance dito sa movie ninyo. Siguro Ashley and Andres, yung paglabas ng teaser trailer, sobra yung hit. Grabe kayong pinag-usapan online. How do you handle the pressure and expectation ng Ash Dress fans sa pag-release nyo ng first movie ninyo? Ashley. Ako nung una hindi po ako nagpe-pressure nung sinushoot namin yung teaser shoot. Para mas focus lang ako sa kung ano yung dapat gawin. Pero nung ilabas po yung trailer, tapos yung teaser, tapos grabe yung views, grabe yung daming mga comments na parang na-expect nila
sobrang ganda, ganyan. Parang na-pressure po ako ng konti na kasi parang dumating ako dun sa parang kailangan ko magawa ko ano yung na-expect nila. Pero nung nakuha ko yung sarili ko na iniisip yung ganun, parang tinigil ko agad. Kasi kapag ako napasukan ako ng pressure, nawawala po talaga ako sa focus. Parang mas nadadoubt ko po kung ano yung kaya kong gawin. Kaya pinili ko po talagang alam mo yun, mag-focus po sa kung ano yung dapat kong gawin, sa kung ano yung mafe-feel ng character, para kapag po ginagawa ko na po yung, kapag nag-take na po kami, mas magagampanan ko pong maging si Luna para mas ma-feel po ng audience kung ano yung nafe-feel ng character. Ikaw, Andres. Ako naman, nung lumabas yung teaser, parang, syempre naman may pressure din kasi first lead role namin to at first movie ko din to. Pero, importante din yung pressure na yan kasi kung gusto mong gawin yung a good performance or if you want to be on top of yourself talaga, you need that pressure. And I think, nakaka-help naman din. And syempre naman, kinakabahan din ako pag, minsan may work, but I think that type of pressure is what helps you, kaya yun. Good thing ginamit mo yung pressure para sa motivation. Direct sinabi mo kanina parang ayaw mong gatasan yung kasikatan ng Ashless for this movie. How will you make sure na itong movie na to ay hindi maging quote and unquote fan service lang? And makita talaga yung lalim, not just their acting prowess, but the story itself. Ayun lang, parang focus lang talaga dun sa craft itself. I'm sure naman meron pa rin scenes na kakikiligan ng mga fans nila, pero ayun nga, ang mas priority ko is how to tell this story truthfully and beautifully. And yun nga, yung pamantayan ko dito is, pag halimbawa, 5 to 10 years after may palabas ng pelikulang ito, at let's say, humupa na yung hype ng love team nila, sana naman hindi, pero let's say, mangyari nga yun. Kumbaga, kung papanoorin siya ng casual viewer na hindi part ng fandom nila, magagandahan pa ba sila sa pelikulang yun. So yun, I'm trying to make the answer yes. Parang yung nangyari sa may minamahal nila Icon Aga, ay lumipas man yung movie, it was an Classic. award-winning movie, classic, box office, at grabe rin yung, yung papuri for that movie. Hopefully, mangyari to sa minamahal.